masayang araw po. Dito tayo magsimula sa ating mga bagong walay. Tignan lang po natin ang kanilang kalagayan ngayong tanghali na po. Hindi naman po tumamlay ang kain nila. Malakas pa rin ang kanilang pagkain at nakakapagdagdag pa nga po ng pakain. Sa umaga ay 8 timba po ang naibibigay at 6 sa pamerienda. Yan po, maliliksi sila. Sa hapon po ay ginagawa daw nilang siyam at nasasaid naman yung pakainan pagpapakain po uli ng umaga. So pasyalan lang po natin yung pakainan. Tignan natin kung gaano kasaid po yung 6 na ibinigay kaninang merienda. So yun po ay naibigay ng mga 10. Mag-aalauna na po. Kaya dapat ay nasaid na nila ang kanilang pakainan. So silip po muna tayo sa pakainan bago natin sila balikan. So ayan po ang pakainan. Halos simot na simot naman. Kahit na pagsamasamahin po natin yan, walisin, nasa isang sandok na lang po ang matitirang yan. So roughly, pag talaga po sinimot natin yan, dun sa 6 na timbang ibinigay, na almost 10 kilos po ang isang timba, may natira po na less than 1 kilo. Nakapagbigay na rin po ng damo. Ang gagawin lang namin sa mga ito po ay dadagdagan pa ang bigay ng damo. At yun nga lang po ang nangyayari sa ating painuman. Nilulusungan nila. Ayan po, nagputik ng husto dito sa gilid. Kaya ibiniling ko na magkanal pa po ng kaunti rito para ang putik po ay doon maipon sa may ibaba. Hindi po yung masyadong malapit ang putik dito sa kanilang inuman para po hindi naman masyadong magdumi yung ating tubigan. Ayan po, magkakahalo na sila. Gawa po ng wala nang nakahiwalay. Yung pong 6 na huli nating naipasok ay naka-integrate na rin dito sa ating grupo. Yun lang 6 po na ipinasok namin galing sa second breeding pen. May dagdag na earnation para po makita, ma-identify namin kung alin ang mga galing sa second breeding pen para po kung for breeding purposes, ma-identify natin ang ating mga pipiliing breeder. Kasi po, ganyan ang gawa ko. Pagkawalay, magkakasama po sila. Pag po pipiliin na yung mga litsunin at saka natin pipiliin din galing sa mga litsunin ang ating mga gagawing dumalaga para po hindi na masyadong maraming pen ang aming ginagamit. So gagawa pa po tayo ng isang pen yan na pagwawalayan naman ng mga dumalaga. So yung pong mga yon ay mapapawalay at 4 to 5 months. Halos ready na rin pong panlitsyon yung kanilang mga kasamahan nun. By that time po ay maganda na ang forma ng ating mga alagang baboy. Makukuha na po natin kung tama ang naging growth ng paa at maganda po talaga ang kanilang katawan. Ayan po ang aming concern lang na ganyan nga, magbababad, may groupie pa sila. Puro po nakatingin, nagpapapicture. So yun po, yung mga galing sa second breeding pen ay sa consolidated pen po ay 2 ang kanilang ear notch. Yung pong edad, kung kailan sila ipinanganak, yung pong buwan ang aming itinatatak. At ang pangalawa pong ear notch ay yung kanilang
sa dulo ng tenga para po malaman namin na galing sila sa second breeding pen. So yan po ang ating mga palakihin. Masisigla naman po. Wala pong tumamlay sa kain sa ating mga iwinalay. Pasyalan naman po natin ang ating consolidated pen. Doon naman po ang magiging concentration ng ating trabaho. Gawa ng doon po ang ating maliliit na biik na kakailanganin nating kapunin, turukan po ng ivermectin at ng Respisure. So tawid po tayo ng consolidated pen, doon lang naman po yon sa tawid ng daan. Dito naman po sa dulo ay ang ating pares na si Kay at si Third. Third? Mr. Third? Wala kayong tubig? Sabihin natin kay Gimar. Si Third po ay ipababalik ko na dun sa ating Sampaloc area para po makastahan niya yung ating isang nag-reheat doon by next week po. Iwanan ko pa siya ng kaunti dito para hindi naman masyadong malungkot si Miss Kay. Pagkatapos po ay ipapasok na natin itong ating dalawang dumalaga. Ilalabas ko lang po muna si Third bago ipasok itong ating dalawang dumalaga para po may kasama pa rin si Miss Kay. So ayan po sila. Doon na natin ipipirme at kukuha po tayo ng ibang paamuin doon sa ating mga gagawin pang dumalaga na nandun sa ating growing pen ngayon. So palit lang po ako ng footwear at dito naman ako papasok sa ating consolidated pen at ito nga po ang magiging focus naman ng aming trabaho ngayon. Gawa po ng yung sa second breeding pen ay may isa pa rin pong umanak doon. So tatlo po ang ating mga bagong anak doon sa kabila. Dito po medyo marami-rami yung biik kaya kailangan na nating trabahuhin ang pagkapon, pag-ivermectin po at pag-Respisure ng mga ito. Nga po yung isang set, lapitan natin habang nagpapadede. Hindi na po ako magsasalita para hindi mabulabog si Mama Pig. So yun po yung ating nagpapadede. Palit lang po ako ng footwear at sa loob na uli ako magsisimula. Dito na po tayo sa loob ng breeding pen. So ito po ang ating mga biik na yan po, malalaki na ay hindi pa nakakapon. Kaya nga po kailangan ko ng magtrabaho muna dito. Sasama na po natin sa paggawa yung maliliit na yan na bibigyan natin ng ivermectin at Respisure. Ayan po, naghahalo-halo na sila. At marami pa nga po yung ating buntis. 8 na po yata yung umanak sa ating mga inahin dito at 21 na lang po yung ating mga inahin dito sa breeding pen. Gawa po ng kinal out na nga natin yung masyabong matapang po na nanunugod. May isa pa po kaming tinitingnan na ikal dito. Gawa po ng pag umanak at may nabigla po siya, may lumalapit na ibang biik, nakakagat niya po yung ibang biik.
na lumalapit. 2 o 3 niya po yung nakagat niya na namatay. Grabe po yung pagkakakagat at hindi na po nakasurvive yung ating mga biik. Kaya malamang po ay i-call out ko na rin yon or ilayo natin ng, kasi po mahirap naman na igawa pa ng individual na kulungan. So maganda naman po siyang umanak, nasa waluhan po kung umanak. Kaya lang yun nga po, actually kung napanood nyo po yung mga video noon, meron akong kinukunan na medyo nasagpang po. Pero nung kumukuha tayo ng video, hindi niya po tinutuloy yung kagat. Yan. Karamihan naman po sa ating mga biik ay ganyan palang kalalaki na tamang-tama talaga na 2 to 3 weeks old. Pero ang target ko po sana talaga ay between 7 and 14, maibigay na ang Respisure. Kaya kailangan na po natin magtrabaho dito at isasama na rin po natin yung 3 inahin, yung kanilang mga biik na nandun po sa ating second breeding pen. Bali 4 na po pala yun. May bago daw panganak, sabi ni Lito, hindi ko palang napuntahan. So, ito naman po yung ating mga umanak dito sa gilid. At ito nga po yung ating nagka-galaxia. Pero ngayon po ay maganda na ang kanyang paggatas at bilog na bilog po ang mga biik. So next week po, di ka naman ginuguloy. Actually po, this week pala yon. Maipakikita ko ng yung ating trabaho naman po dito. Kapon, ivermectin at Respisure po. Update ko kayo pag nabilang na po kung ilan yung ating mga biik na natrabaho pag nahuli na po nila. At in 2 weeks time pa po, yan naman pong batik na yan at yung kanyang mga kasamahan na ganyang kalalaki na, ang atin naman pong iwawalay para po hindi nakahalo dito sa maliliit nating biik at sa mga anak pa po nating inahin. So kasabay po nun ay iwawalay na rin natin yung ating mga biik doon sa second breeding pen. Yun na lang po talagang maliliit ang iiwan natin para po magka-chance sila na makalaki ng mas mabilis. So yan po, buntis. Hindi po nakahiga doon ay buntis. At by December nga po, yung ating mga new generation ng breeders na nasa Sampaloc ay mag-uumpisa na rin mag-anakan. Kaya po kailangan naming gumalaw para po may handa ang mga paglalagyan natin ng mga biik na iwawalay pa po natin. So yan naman po ang ating second consolidated pen pala. At nandito po sa unahan lang si Mr. Mario, ang atin pong bulugan na akala po natin nung una ay hindi magpe-perform. Nagpalaki lang po pala ng katawan para makamats niya yung mga inahin. Kasi nung bagong dating po si Mario, underdog po siya. Talon-talo po ng mga inahin, takot siyang lumapit. So yan po si Mario, ang ating bulugan ng consolidated pen. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.